Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang ikukwento natin ngayon ay ang Cats and Pitchtopia. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula at makikita ang isang dalagang naglalakad pababa sa hagdan kasama ang kanyang munting pusa na binalot sa isang scarf. Malamig ang panahon at mayroong nyebe sa buong paligid. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang malaking itim na pasanggala na nanginginig sa lamig at nakahandusay sa nyebe. Naawa siya rito at dinala ito pauwi. Sa ibang eksena, ilang mga lalaki ang galit na nagkakalat ng mga eskultura habang naghahanap ng isang pusa at isang mahalagang kwintas. Ang pasanggala at ang alaga ng dalaga ay nagsimulang magsama sa iisang bahay at naging magkaibigan. Ang batang pasang nagngangalang Blanket ay puno ng kuryosidad tungkol sa mundo sa labas dahil hindi pa siya nakakalabas ng mag-isa. Ibinigay ng malaking pusa ang kwintas na nasa kanyang leeg kay Blanket at tinuruan siya ng ilang bagay tungkol sa buhay sa labas. Isang araw, nang sila lang dalawa ng itim na pusa ang magkasama, lumabas sila ng bahay at nakakita ng ilang pasanggala na naghahalungkat ng basura para maghanap ng pagkain. Inanyayahan sila ng malaking pusa na pumasok sa bahay. Pag-uwi ng may-ari ng apartment, nagulat ito sa nakita. Maraming pasanggala sa loob ng kanyang tahanan at magulo ang paligid. Pinalayas niya ang mga pasanggala, kasama ang malaking pasang dinala ng babae. Dahil dito, nalungkot si Blanket at tumakbo palabas ng bahay para sundan ang malaking pusa. Hinabol siya ng kanyang amo ngunit hindi agad siya nahanap. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin bumabalik si Blanket. Isang araw, nakita siya ng amo niyang nanginginig sa lamig sa nyebe. Agad niya itong niyakap habang naaalala ng pusa ang nakakatakot at mapanganib na karanasan sa kalsada. Mula noon, hindi na siya muling lumabas at nanatili na lamang sa bahay hanggang sa siya ay lumaki at nagkaroon ng anak na si Kate. Si Kate, tulad ng kanyang ama, ay puno rin ng kuryosidad. Isa siyang munting pasang nais tuklasin ang mundo sa labas ng kanilang tirahan. Madalas siyang nagtatanong sa kanyang ama tungkol sa labas, ngunit hindi niya nakukuha ang mga sagot na inaasahan. Dumating ang araw na nagdala ang kanilang amo ng isang babaeng loro na nagngangalang Mark upang makisama sa kanila. Nakipagkilala ang mga pusa sa ibon at nagtanong si Kate kung ano ang itsura ng mundo sa labas. Dahil dito, napilitan si Blanket na ikwento ang tungkol sa Pitchtopia, isang lugar sa kabila ng dagat. Kinuwento niya ito sa pamamagitan ng awit, at natuwa si Kate. Sa gabi, tinanong ni Kate ang kanyang ama tungkol sa kanyang ina at kung naroon din ba ito sa Pitchtopia, ngunit hindi siya agad nakasagot. Kinabukasan, sinubukan ni Kate na tumakas palabas ng bahay ngunit nabigo. Ilang beses pa niyang tinangkang gawin ito, hanggang sa sinubukan niyang bumaba sa balkonahe. Halos mahulog siya, ngunit agad siyang nasadyep ng kanyang ama. Hindi siya tumigil at gumawa ng mga gamit na akala niya'y makakatulong sa kanyang paglalakbay, ngunit lahat ay pumalpak. Isang araw, nakakita sila ng tablet na may tumutugtog na video. Natakot ang lahat, maliban kay Kate na nagsimulang gumugol ng oras sa panunood nito. Natuwa si Blanket dahil hindi na siya ginugulo ng kanyang anak tungkol sa paglabas. Ngunit isang araw, nagulat siya nang makita niyang nakagawa ng jet si Kate. Pinailaw ni Kate ang jet, nagpaalam sa kanyang ama, at lumipad palabas ng lungsod. Habang nanunood si Blanket at Mark mula sa apartment, tumawid si Kate sa ilog at lumipad gamit ang kanyang glider. Agad na sumunod sina Blanket at Mark, tumalon palabas ng gusali at sumakay ng tren papunta sa lungsod. Tumakbo sila sa kalsada, nakabangga ng mga tao. Samantala, si Kate ay namangha sa mga matataas at magagandang gusali hanggang sa habulin siya ng mga aso, dahilan para siya'y tumakas at bumagsak sa isang kagubatan. Nakakita sina Blanket at Mark ng larawan ni Kate sa tablet ng isang babae at sinundan ito hanggang makuha nila ang aparato upang masundan siya. Ngunit inagaw ito ng mga ibon at nahulog sa dagat. Habang sila'y nakasakay sa isang balsa, nakita nilang lumubog ang tablet, ngunit sinabi ni Mark na naalala niya ang larawan kaya't napanatag si Blanket. Kalaunan, nakabangga sila ng bangka at nahulog sa lambat ngunit nailigtas din ng mga gansa. Samantala, nakilala ni Kate ang isang matandang itim na pusa sa isang lumang tren. Ipinakita niya rito ang kwintas at sinabi ang kanyang paglalakbay patungong Pitchtopia. Ikinuwento ng matandang pusa na siya ang nagbigay ng kwintas kay Blanket, ama ni Kate.
Natuwa si Cape ngunit pinayuhan siyang huwag nang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Habang patuloy na hinahabol nina Blanket at Mark ang kanilang paglalakbay patungo sa gubat kung saan naroon si Cape, dumaraan sila sa maraming pagsubok at panganib. Samantala, si Cape ay bumalik sa glass factory at sinubukang hanapin ang Piaktopia sa ilalim ng tubig, ngunit nahuli siya ng mga rakon at dinala sa mga manggagawa ng pabrika. Sa kabilang banda, hinabol din nina Blanket at Mark ng mga rakon sa gubat, hanggang sa mahulog si Blanket sa isang bitag. Ngunit siya ay nailigtas ng itim na pusa na nagsabi sa kanila na sumunod sa kanya. Sa pabrika, inilagay si Cape sa isang holo kung saan nakakita siya ng maraming hayop na gagamitin bilang halmahan para sa produksyon. Pagsapit ng gabi, sinabi ng itim na pusa kung nasaan ang anak niya kaya tumakbo si Blanket sa ulan upang sagipin si Cape. Binalaan siya tungkol sa mga bakod na may kuryente, ngunit hindi siya nakinig. Nahadyap siya ng kuryente at nawalan ng malay. Pagbangon niya, ikinwento niya sa itim na pusa ang kabataan ni Cape at ang pagkamatay ng kanyang ina. Habang nagkukwento siya, lumipad si Mark papunta sa pabrika upang hanapin si Cape. Nakita niya itong nakakulong kasama ang iba pang hayop kaya't bumalik siya kay Blanket upang sabihin ang kanyang nakita. Agad na tumakbo si Blanket palabas ng coach upang iligtas ang kanyang anak. Dumating ang mga rakon kaya nagtago sila ni Mark, habang ang itim na pusa ay nag-alis ng atensyon ng mga ito upang bigyan sila ng pagkakataon. Sa pabrika, napili si Cape na ihulog sa pagan. Kinuha siya mula sa hola at dinala patungo sa apoy. Dumating si Blanket ng mabilis at nasaksihan ang kanyang anak na patungo sa pagan. Labis siyang nadurog at napalakad palayo, ngunit nakalabas si Cape mula sa pagkakatali at nagpilit na huwag mahulog sa apoy. Tinawag niya ang kanyang ama at tumakbo palabas, ngunit nakita niyang banihag nina Blanket at Mark ng mga tauhan ng pabrika at isinakay sa van. Hinabol ni Cape ang van ngunit hindi siya nakalapit. Pinigilan siya ng itim na pusa upang hindi malagay sa panganib. Kinabukasan, nag-isip sila ng plano. Pumunta ang itim na pusa sa mga rakon at nakipagkasundo na kapalit ni Blanket. Pumayag ang mga ito at kalaunan ay inilabas si Blanket. Nang makita niya na buhay pa ang kanyang anak, labis siyang natuwa. Ngunit dinaya ng itim na pusa ang kasunduan, banihag niya ang pinuno ng rakon at pinilit itong dalhin sila kung saan nakakulong ang mga hayop. Nang makarating sila, nakalaya ang lahat ng mga hayop at nagpasalamat kay Cape. Sa puntong ito, ipinagtapat na ni Blanket ang totoo kay Cape tungkol sa kanyang ina, na hindi siya nasa Piaktopia kundi pumanaw na. Nalungkot si Cape ngunit tinanggap niya ito, at nagsimula silang magplano kung paano tatakas sa pabrika na may mataas na seguridad. Pinangunahan ni Cape ang lahat patungo sa isang pagawaan sa loob ng pabrika kung saan may isang bangkang gawa sa salamin. Nagbigay sila ng senyales sa mga pasanggala sa coach, at pinababa nila ito mula sa burol papuntang pabrika. Tumama ang coach at nagkaroon ng malaking butas sa pader. Pinatakbo ni Blanket ang propeller at sumakay ang lahat ng hayop sa bangka. Naipit ang bangka kaya't sinubukan niyang palayain ito ng mano-mano. Natangay siya sa ilog ngunit lumitaw muli at muntik ng maiwan. Habang sumusulong ang bangka, hinawakan ito ng may-ari ng pabrika upang hindi umusad. Tumakbo si Blanket at itinulak ito hanggang sa makagalaw at tuluyang nakalabas ang bangka sa tubig. Nalubog si Blanket ngunit iniligtas siya ng itim na pusa at dinala sa bangka. Biglang lumitaw ang may-ari ng pabrika mula sa likod ng bangka at inabot ang kwintas ni Cape. Hinayla ng mga hayop si Cape upang manatili sa loob at, sa tulong ng mga rakon, naitulak nila ang lalaki sa ilog bago nila isinara ang butas. Habang naglalakbay sa tubig, ipinahayag ng itim na pusa na dati siyang kasama ng may-ari ng pabrika noong kabataan niya, ngunit iniwan niya ito nang makita ang pagiging masama nito. Tinanong siya ni Blanket kung totoo ba ang Piaktopia, at itinuro niya ang isang direksyon. Nagkaroon ng malakas na alon at pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa tuyong lupa. Paglabas nila, tumambad sa kanila ang napakagandang paraiso ng mga pusa, ang Piaktopia. Namangha sina Blanket at Cape sa tanawin at naglaro sila ng masaya. Kinagabihan, nagdaos ng bonfire ang mga hayop, kumanta, sumayaw, at nagdiwang. Ngunit umalis si Cape sa gitna ng kasiyahan. Kinaumagahan, kinausap siya ng kanyang ama at sinabi niyang nais niyang tuklasin ang mundo at hindi bumalik sa apartment.
Tinanggap ito ni Blanket ngunit ipinaalala na ang apartment ang kanilang tahanan. Nagpaalam silang mag-ama. Pagkatapos, ipinagtapat ni Cape sa itim na pusa na hindi niya balak manatili sa Piektopia, kundi maglakbay pa sa mundo. Tumakbo siya palayo habang ang itim na pusa at ang raccoon ay nagpasyang manirahan sa Piektopia at magbukas ng negosyo roon. Maya-maya, muling bumalik si Cape sa kanyang ama at sinabi niyang hahanapin niya ang kanyang ina, dahil hindi pa nila nakikita ang kanyang katawan upang patunayan ang kanyang pagkamatay. Kaya't naghiwa-hiwalay silang lahat patungo sa kani-kanyang landas, ngunit alam pa rin kung saan ang kanilang tunay na tahanan. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video.